Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Ito sabi ni Pangulong Duterte, itong pilit sabi ko, yayariin ko kayo, maniwala kayo, yung mga inosente naman, tahimik man kayo, continue working. Pero ngayon ko, nakalusot kayo sa ibang presidente, pero dito sa akin, sad-sad talaga kayo. Ay nako, buti talaga eh. Naalala ko yung fire truck na yan. Itong fire truck na nasisante noon. Naalala nyo kung sino yun? O, hindi ko na sasabihin ha. Basta isang sekretary na si Sante yan. Kadikit ni Pangulo yan nung nasa nung kampanya, magkakasama kami niyan. Nako. Magkakasama kami niyan. Hindi ko sinasabing kay ganun ko. Hindi ako ganun. Ibig ko sabihin, kasama namin kasi siyempre, alam namin yung mga muka na mga talagang malalapit kay Pangulong Duterte kasi mantakin mo. Lahat ng kampanya na andun kami. So alam namin kung sino yung, oy, ikaw matagal ka na. Kampanya pa lang, kadikit mo na si Pangulo. At alam din namin kung sino yung mga bumalimbing. Kilala namin kung sino yung, putang, yun to dati, kinukontra yung rally. Oh. Dati ayaw magparally, tas ngayon kumakadikit kay Pangulo. Kitang-kita namin yun noon. Tapos, etong nagulat kami ng una sa mga sinisante ni Pangulong Duterte, hindi si Aguirre, malapit sa kanya dahil sa skandal na issue ng truck, itong fire truck. Sabi ko nga, lupit nito. Nagulat ako nung kasi sabi ko nga kung itong ordinaryong presidente na ito ay isang ordinary lang, hindi niya nasisisantihin yan. Baka pagalitan lang niya, pabayaan lang niya. O kaya pinag-resign lang, di ba? O resign ka na lang. Hindi ho, in-announce pa ni Pangulong Duterte, I fired this guy. Ilang beses niyang in-announce yun. Sabi ko nga, ang lupit nito ni Pangulo. Close niya yan nung kampanya. Kasama yan palagi. As in, ganun kalupit yan. Okay? Alam nyo kung bakit ito ang kwento. Ha? Ganito si Pangulong Duterte. Nakwento ko na ito noon, ulitin ko lang ha. Alam nyo yan si Pangulong Duterte, malupit yan. Ang ginagawa niyan, ito hindi ko na lang papangalanan kasi mahirap i-deny nila pero kilala ko kasi. Hindi ko na lang papangalanan. Si Pangulong Duterte nung naghahanap ng baril, para ibigay sa mga sundalo at sa mga pulis. Kasi alam nyo ba yung mga sundalo natin walang sidearm, walang baril. Hati-hati pa sila, yung iba mga bulok pa. Nung umupo lang si Pangulong Duterte, nagkaroon sila ng magagandang baril. Doon lang sila nabigyan ng magagandang baril. Alam nyo kung paano si Pangulong Duterte nag-canvas niyan? Inutusan niya yung napakalapit sa kanya na napaka-trusted person niya. Okay? Hindi ko na lang sasabihin kung sino kasi baka mamaya maputukan yun Pinaka-trusted niya. Pinapunta niya sa isang bansa. Hindi ko na rin sasabihin kung anong bansa ito Pinapunta niya doon sa isang bansa para alamin ang presyo ng gobyerno doon kung magkano yung baril. Okay? So, pinapunta niya doon para alamin. Okay? Bakit? Kasi magkakaroon ng bidding dito. So bago pa mag-bidding ng pagkuha ng baril, bago pa magsumite yung mga general sa kanya, ganito ang presyo ng baril. Ganito ang presyo ng baril. Alam niya na ang tunay na presyo ng baril. Ganong kalupit yan si Pangulo. Kaya hindi mo matotolongges yan. Kilala ko mismo yung mga napag-utusan niya at malalapit ito. Ang lupit nung kaya nung binigyan ng mga baril ito mga natin, nabigyan ng madaming ito mga sundalo. Kaya lagi niya sinasabi, di ba? Lagi niya pinasabi sa speech niya na alaga ako kayo, sisiguraduhin ko kayo lahat ng yung modernization ay mapupunta talaga sa inyo. Kasi sa totoo alam nyo, sigurado ako alam nyo na ito Pagdating mo sa weapon, dyan kumikita ang gobyerno. Diyan kumikita ang mga tulongges na opisyal ng gobyerno. Weapon is money, kaya nga yung iba nagki-create ng war just to get weapons di ba? Dahil ang laki ng pera dyan. Yan yung unang-unang tinrabaho ni Pangulong Duterte na to make sure na walang mangyayaring lakaran, walang mangyayaring patungan ng presyo. Kasi sa totoo lang isipin mo
Sabihin mo lang 5,000 lang ang pinatong. Okay? 5,000 pesos lang ang pinatong. Ilang libo mahigit o kaya siguro mga milyon nga ang o sabihin na natin 100,000 na weapon ang bibilhin o times 5,000. Ang laki na ho niyan. So sigurado ko ganito rin ang nangyayari dito sa PhilHealth. Kung mapapansin ninyo, isa sa pinakamapapagkatiwalaan ni Pangulong Duterte ay itong PACC. Ito si Sir Greco. Ito sila Sir Greco. Grabe ho yan. Ipanalangin ho natin yung bata na yan. Napakatuwid at ganda ng puso niyan para sa bayan. Hindi nga lang siya nanalo senador. Pero malupit ho yan. Sabi nga, di ba, kung sino man ang irekomenda nila, talagang pakikinggan ni Pangulong Duterte. Sa katunayan, ang dami nang nahuli ng PACC through Greco Bellica at nasibak. Alam nyo ba? Akala nyo kasi, hindi lang kasi na-announce. Ito, kwento ko pa sa inyo. Basta, kwento ko na lang. Ayaw ko kasing ito talagang mga first-hand information ko. Merong mga tao talagang malapit kay Pangulong Duterte na masasabi mong etong tao na ito, maging hindi na Pangulo si Duterte, loyal kay Pangulong Duterte. Ito yung mga taga Davao na talagang ganon. At ang iniisip lang ay hindi, sa katunayan nga wala silang pwesto sa gobyerno. Pero ang iniisip lang nila is to protect the image of the president, to protect the president, to protect. Yun lang kanilang nasa isip. Sa katunayan, marami na ho silang sinumbong sa Pangulo na nasibak. To the point na pahiya ho. Minsan, ito kakwento ko lang may meeting. As in, meeting. Pinalabas yung mga ibang tao. Isipin ko lang paano ko kukwentong hindi ako madadali, So pinalabas yung mga tao. Sabay biglang tinawag tong isang opisyal. Tinawag ni presidente on the spot, sinibak niya. Kahiya-hiya daw, hiyang-hiya daw yung opisyal na yon. Tapos biglang tinawag niya yung tao na nagsumbong na pinagkakatiwalaan niya. Sabi ko, ang lupit nito, bakit? Mas yung tiwala ni Pangulong Duterte dito sa tao na ito, higit pa dun sa ina-point niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, merong mga si Pangulong Duterte kino-consider na kaibigan na alam mong walang gustong gawin kung hindi tumulong lang sa gobyerno. Sumuporta lang sa kanya. Marami yung instance na ganyan na nangyari na sibak na si Mocha mismo nakita niya personal. Biglang palalabasin yung ibang mga media, palalabasin, tapos yung mga trusted lang na tao ang nandun sa loob, tapos pasisibak niya talaga on the spot. Marami yung ganyan na hindi na binabalita sa media kasi nga ang concern naman doon wag na ipahiya para naman sa pamilya. Pero yun na nga, marami yung ganyan. So ito yung kinagandahan, itong sa PhilHealth ay sinabi ni Pangulong Duterte, hindi na sinabi niya dito, yayariin ko kayo. Not this time. Sabi nito ni Nikki Valdez. Anong pelikula nito? Hindi ko kasi kilala tong artista na to. Pasensya na hindi ako mahilig manood ng news. Mga boss po namin sa ABS-CBN, present sa lahat ng hearings. Mga walang tulog at pahinga. May pagtanggol lang ang kumpanya namin. Sa PhilHealth, hindi pa nagsisimulang hearing, may sakit na yung mga tatanungin. Kasi di ba nagpaalam itong mga PhilHealth na ito, nagpaalam dito sa kamera kasi haharap sila sa kamera, di ba? Ito, sinagot tuloy ni Jobert Sokal dito. Sabi ko, ang ganda ng pagkasagot ni Jobert Sokal dito. Panalo. Sabi niya, sa palagay mo ba, palalagpasin ito ng mga kongresista? Hindi sila mga bobo, Nikki dear. They will rule on this. Mag-intay ka lang. Huwag mo munang pangunahan, dear. Iba na ang issue, pilit mo ring dinidikit. Aloka. Totoo naman, di ba? Alam nyo ba, sila yung mahilig magsabi na move on na. Ako,
tinatadtad ako dyan sa Twitter na move on ka na. Bakit yung paano yung ABS-CBN? Dapat PhilHealth na. Move on ka na. Sino ba nagsisiksik dito sa ABS-CBN? Kayo din naman eh. Ang issue dito, PhilHealth, bakit biglang napasok yung ABS-CBN? Sinong hindi makamove on sa atin? Di ba kayo? Sobrang bitter nito mga artista na ito, no? Na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga sila maka-let go. Na nagkulang ang kanilang kumpanya, kaya hindi sila nabigyan ng franchise. Ngayon, kahit anong issue kailangan nilang idikit. Alam mo kaya nga alam mo sinong pinanganangunguna na pagkontra sa gobyerno? Karamihan no ABS-CBN fanatics. Mga karamihan no diyan mga tangahanga ng ABS-CBN o kaya naman kung hindi tangahanga yung mga artista nilang pulpul na mga wala ng karir. Soxy Mabane, salamat sa 10 Canadian Get Well Sir by pang almond milk mo. Yon. Almond milk, mas gusto ko yan. Welcome back, stay safe. God, I hate drugs. Diba iyan ang kanilang sabi ko nga yung mga troll, paulit-ulit na lang yan ang kanilang pinupuntirya nila. Move on na move on. Alam nyo, kaming mga vloggers, kahit ako, kung wala naman magsasalita sa inyong sablay, hindi ko naman kayo pag-uusapan. Sino ba kayo para pag-usapan kayong ABS-CBN? Wala na kayo eh. Your end. Wala na. You're done. You know? You're done. You're nothing. Ha? Online na lang kayo. Kahit pagmalaki nyo ng pagmalaki na bilyon-bilyon na nanonood sa inyo dyan sa online. You're done. Okay? Pantay-pantay na lang tayong online. Okay? You're done. Kailan ba kami hihirit lang? Hihirit lang kami pag may humirit sa inyong tanga. Ganun lang kasimple yun. Walang humirit sa inyong tanga. Wala rin kaming, mag-imbento kami ng katangahan ninyo. Di ba, siyempre, paano ka makaka-imbento ng katangahan ng iba? Di ba yun? Sabi ni ganito, ganito. Para kaming tanga nun. Binabanatan namin, hindi nyo sinabi. Huwag kang magsinungaling. Kaming maliliit na tao ay nakakapuwing. Bakit may banat? Hindi, di ba? Hindi nyo ba naisip yung para mga tanga ito mga... Talagang move on na kami. Wala na. Ending na kayo. Sunog na kayo. Wala na kayo sa eksena. Pantay-pantay na lang tayong nasa social media at saka sa YouTube. Okay? Hindi pala YouTube. YouTube. Ang arte, no? Kailangan talaga YouTube. Mga magsalita. Hello guys! Welcome to my YouTube. Anong YouTube? Mga kampon kayo ni Mga ganong hello guys! Welcome to my vlog, to my YouTube. ang panahon nila YouTube. Untog ko yung mga ulo ninyo eh. Ito na ang YouTube! Tube! pangat. Ipaglalaban namin ang kapakanan ng lahat. So, kung gusto nyo mag-move on na, wag nyo na pagsalitain yung mga tangahanga ninyo tsaka yung mga artista ninyong bobo. Wag na ho sila makialam para mag-move on na talaga. Lahat Kailan lang makasimple yun? bunga ng Ito. Gusto ko to. 162 billion na pondo sa Bayanihan Act. Binabatikos na kaagad. mga dilaw na ungas. Ito mga pambihirang mga tao na ito, ha? Sa mga palabas. Pumasa na kasi. Kayo ni Judas at Pumasa na yung Bayanihan Act sa Kamara sa third reading. O, di okay na, di ba? Sa Sunday daw, I think Sunday, magkakaroon na ng joint session ang Senado at Kamara. Kasi magkaiba yung version sa Senado, medyo mas mababa, 141 lang ata, 140, something like that. Dito sa sa mas malaki sa Kamara. Ngayon, pag-uusapan nila kung saan nila ilalagay yung mga pondo-pondo na yan, ganyan-ganyan. So, ngayon pa lang, naipasa na, bago pa maging batas, binabanatan na kagad, lalo, alam mo, sino number mo bumabanat? Siyempre, yung mga teroristang, kailangan na kayo'y basta yung mga terorista. 3 billion para sa face mask, PPE at face shield ng mga local health workers, barangay officials. Yan. So anong ibig sabihin nito? Ang ibig lamang pong sabihin nito, okay? Kasi pinalalabas na naman ng mga ilang mga, alam mo naman, mga oposisyon, nanguuto kasi sila ng tao. They're trying to, alam mo yung gagawin tanging tao. Yung magandang argument to Bakit na naman yan? 162 billion na naman yan. Saan na naman mapupunta yan? Bakit hindi kami nakakatanggap? Walang ganyan.
igagano nila, ipaparamdam nila sa tao yun. Oh, tama nga. Yung mga, syempre, yung mga tanga naman. Oo nga, ang laki, sana 162 billion. Pero ni 5,000 wala akong matanggap. O, di ba? Kahit yung mga, alam mo, nakakalungkot nga ha? Kasi kahit yung mga kakilala ko na hindi mahihirap, na hindi rin naman tanga, I mean, alam mo yun, nakapag-aral naman, pero they would believe that kind of lies. Na ano? Na laki niya na, bakit wala kayong natanggap? Ba't wala nga? Tama nga, ba't ang laki? Wala kami natanggap. Sandali. Hindi naman tong para sa inyo ito. May pera ka na eh. Middle class ka, hindi ka naman kasali dito. At ang ayuda, tingnan nyo ha, ang ayuda lang dito, 12 billion ha. O, ayan, ang proyekto ng DSWD. Yung the rest nito, hindi naman lahat dun eh. May 51 billion pa utang sa micro. Alam niyo yun, hindi lahat yan nakalagay sa iisa. Yan, hinati-hati yan. Hindi pa ito, ulitin ko, hindi pa ho ito kumpleto. Ang alam ko, meron pang ipapasok dyan yung iba pang mga ibang aspekto. Pag-uusapan pa yan, okay? Ito ay version lang ng Kamara. Meron pa home version ang Senado. So yan ay pag-uusapan pa. At paano na? Gagawin natin. Magkaiba tayo ng version. Hindi naman pwede magkaiba ang version ng pipirma ni Pangulo. So pagkakasunduan nila yan, yung tinatawag na BICAM. Kaya nga BICAM, parang bisexual, gano'n. BICAM, pag mag-uusap sila, ito na, ganito ang gawin natin. Tapos, tsaka isusumiti sa Pangulo. Pero ang aking point lang, hindi ho lahat yan, nasa ayuda lang. Kaya natural, hindi ka makakatanggap. At yung mga nakakatanggap lang, mahirap lang. And baka sabihin, bakit? Tinutulonggis naman eh. Huwag kayong mag-alala. Kasi kanina sa sa press ko ni Presidente, si mismo nagsabi, si Anyo, na si Secretary Anyo, na may ididemanda sila ng mga barangay officials na pumasok sa katiwalian. Sinabi na daw nila sa ombudsman yon at i-announce na yon by next week. Yung mga hindi nagbigay ng tama ng ayuda, yung ayuda na binigay lang sa kamag-anak, yung mga ganun. Ito pa ang good news sa Kamara naman ha. Mula sa House of Representatives, measure seeking to grant full scholarship sa mga deserving medical student. Oy, panalo yan. Dapat to talaga. Alam mo, ito yung mga gusto ko eh. Ito yung mga gusto ko na dapat advance mag-isip ang ating mga congressman at saka mga senado. Mga senador natin. Ewan ko lang mga senador natin. Pero at least itong congressman, dapat ngayon pa lang nare-realize na nila na talagang kulang tayo ng doktor sa bansang Pilipinas. Bakit? Dumalabas kasi kagad umaalis yung iba. O yung iba naman talagang napakamahal. Dahil dito, isipin mo measure seeking to grant full scholarship sa mga deserving medical student. Ang ganda nito. Panalo ito. Kaya ako nilagay ito Sabi ko salamat naman sa Kamara. Ang ayos-ayos talaga ng Kamara ngayon. Ito yung mga step na alam mo yon para pang in the future. Kasi itong sakit, sabi ko sa inyo, hindi ito mawawala. Okay, ngayon mawawala yung COVID dahil COVID-19 dahil sa vaccine. Pero meron pa siyang susunod sigurado. Ang virus kasi hindi naman tumitigil yan Kaya nga gusto ko yung step ng ating gobyerno, 'di ba? Magtatayo ng virology science something na laboratory para mas pag-aralan pa yung mga kasakit. Tapos at the same time, ito ngayon, maganda naman to para sa mga gustong magdoktor at deserving, magkakaroon sila ng full scholarship. Ang ganda nito. Para talagang maengganyo. Pero sana, nakalagay dun sa scholarship program pag pinag-aral sila ng bansa, dapat magsisilbi sila sa bansa. Hindi sila lilipad sa ibang bansa. Saka hindi sila magiging terorista. Kasi baka mamaya mag-aral-aral sila tapos pinag-aral mo sila sa PGH ba yun? Hindi, yun sa UP. Yung PGH ka. Hindi. Basta sa UP Manila, yung mga nag-aaral ng mga doktor. Ganyan-ganyan.
Baka mamaya, pag nag-aaral sila, tapos biglang, baka, ganun, puro makiki na lang ang makiki, ganun. Eh, dapat nakalagay sa kanila yon. Hoy, mahiya ka naman sa balat mo, nakalagay doon, no? Mahiya ka sa balat mo kung binibigyan ka ng gobyerno ng iyong scholarship, tapos bigla kang magrarally at magre-demonstrate. Huwag kang tutulad sa mga kabataan na tatanga-tanga dyan sa UP Diliman. Na pinag-aaral ng gobyerno pero panay naman ng rally. Hindi ba kayo nag-ano? Sabi ko nga anak ng mga pero sa tingin ko naman, hindi naman yung mga nag-ararally dyan sa UP, Diliman, mga baksak na yan, masipa na siguro yan. Mga nasa bundok na yan Yung dapat nakalagay yun doon. Kasi pinag-aaral ka ng gobyerno, maiya ka naman. Itong bishop nito nang-engganyo magsalita laban sa gobyerno. Okay. Sabi niya, this is not just because people are pasaway. There is something wrong in the governance. May mali sa pagpapalakad ng pamahalaan kaya tayo ganito. Hindi ba tayo nababahala? Magwawalang kibo lang ba tayo? Ito si Bishop Broderick Pabibo. Pabilio pala. Dapat pinalitan nyo na lang, sir, ano man tawag sa kanila? Bishop. Dapat, Bishop, pinalitan mo na lang pangalan mo ng Bishop Broderick Pabibo. Anyway, Pabibo ka naman Diba? Bakit to? Tingnan mo This is not just because people are pasaway. Ganito yung puso nitong bishop nito. Sa totoo lang nung nakita ko to, naalala ko ito Naalala ko tuloy yung itong Luke 18 na ito Bakit to? Ang kanya, ayaw niyang tingnan yung sarili niya. Ayaw niyang tingnan, at tinuturo niya sa tao, hindi naman dahil sa pasaway ang tao. Hindi tayo pasaway. Kasalanan ng gobyerno. Ganyan ang tinuturo ng bishop. Ganyan yung yung pinaparamdam niya sa mga tao. Hindi niyo kasalanan. Kasalanan ng gobyerno. May problema kaya ako'y nababahala. Magwawalang kibo lang ba tayo? Magwawalang kibo na lang ba tayo? Tatahimik lang tayo? Hindi pwede yan. Ang daming reklamo bago kayo magtuturo sa ibang tao, tingnan nyo muna sarili nyo. Sarili muna natin. Baka naman may problema talaga tayo as mamamayan. Kasi ang pinipilit ito mga oposisyon na ito, laging tingnan ng gobyerno. Gobyerno mali. Hindi naman tayo Tapos may nakita pa nga akong palabas ng GMA, parang komersya nila. Hindi sa pasawayang tao. Kaya hindi nagso-social distancing. Hindi dahil sa Pero sa balita nila, tingnan mo sa balita nila, pero yung komersya nila ganun. May komersya ng GMA ng ganun. Pero sa balita nila, papakita nila yung mga, oo nga, meron niyang face mask, meron niyang face shield, pero hindi man nakasuot. Kayo rin nagbalita na talagang pasaway ang tao, tapos sasabihin nyo, hindi naman sa pasaway ang tao, hindi naman dahil sa ang tao, kaya dumadami ang COVID. Ano ba talaga? Ang dami-dami mong magkakaiba kayo ng sinasabi sa news at saka yung commercial ninyo. mong reklamo, pero ikaw ayaw mong magbago. Diba Kaya nga sa akin, ito lang Huwag ko tayong gagaya sa mga ganitong klaseng pare. Kung magbago. Bago tayo magtuturo sa ibang tao, tingnan natin ang sarili natin. Reklamo. Yun lang ang sinasabi ko. Pasensya na Father, kung kayo ginakagalang-galang, kagalang-galang kayo, pero kagalang-galang din yung pariseyo dun sa Luke 18. Ayan kagalang-galang din siya. Ayan, nakagalang-galang na Pharisee. Teachers of the law. Pero tablado ka sa ating Panginoong Hesus. Anong ibig niya sabihin? Bago ka magturo sa ibang tao, tingnan mo sarili mo, baka may problema ka. Halimbawa ko lang sa inyo. Di ba sinabi ng ating DILG Secretary Anyo, sabi ko, pati sa bahay, dapat daw nakapag face mask. Pinagtatawanan na naman ng mga ibang tao sa Twitter. Pero sabi ko nga ay ano na naman tong hirit na ito. Pero nung pinanood ko yung news, sabi ko may point sila Bakit? Ang point kasi nila talaga naman sa bahay. Halimbawa tama sila
'di ba sa bahay may bata, may matanda, lalo na doon sa mga hindi, alam mo na natin sa mga class CD, lumabas yung isa dahil sa may trabaho siya, nasa sa grocery siya o kaya sa palengke siya. Pag uwi niya, bit-bit yung sakit. Sabi nga ng mga doktor, nagkakahawaan sa bahay na. Bakit? Dala-dala mo na yung sakit Kasi confident ka. Confident ka na galing mo sa labas. At wala ka naman nararamdaman Okay naman ako Pagdating mo sa bahay, tanggal ka. Tapos biglang kinausap mo yung mga tao doon. O dinahawa sila. Kaya nga ang suggestion is, as much as possible, okay? Tiisin mo na lang kung medyo mahirap. Magmask ka, lalo na kung maliit lang yung bahay ninyo na walang social distancing doon. Unless kung may nasa mansion ka, di go. Andun siya, ay, pahingin tubig. Okay lang yun, hindi ka mag-face mask. Pero kung alam mo na nga, nandito yung kasama mo, kasi ang liit ng bahay ninyo, nagkukwentuhan kayo, tapos lumalabas yung isa, dapat yung lumalabas na yun, okay? Kung sino man yung lumalabas, ay dapat automatic na yun. Pagpasok sa paglabas niya, naka-face mask, pagpasok niya, naka-face mask din. Kasi baka naman makahawa sila. Yun ang tinatawag na, isipin mo muna kasi yung kapakanan ng mga tao. Hindi yung hindi. Wala ang problema dito. Problema dito yung niyang gobyerno na yun. Hindi kami tinutulungan Kaya dumadami ang COVID. Kasi ganyan na sinasabi ng oposisyon Kasalanan ng gobyerno kaya dumadami ang COVID. Tayo naman naniniwala din kagad. Yung ibang mga tatanga-tanga sa atin. Naniniwala, oo nga, kaya dumadami ang COVID kasi pinabayaan. Kasi pinapasok ang China. Ganyan paulit-ulit na pinapasok ang China. Alam mo yung parang sabi ko nga, isipin mo muna. Sandali. Mag-isip ka naman. Sisisi mo na naman sa gobyerno Isipin mo muna kaya yung sarili mo, ayusin mo, sabihin mo, sige, tutulong na lang ako sa gobyerno. Paano? Pag ako lumabas, magmamas ako. Pagpasok ko ng bahay, magpalit ako ng mask. May mask na naman akong bago. Ang dami-dami mong reklamo. Diba? Yun lang naman ang akin. Always think of others. Hindi yung gobyerno na naman. Gobyerno. Utak mataba. Yung gobyerno. Puro na lang kay gobyerno. Wala na kayong ginawa kung hindi gobyerno ang problema. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.